Magandang araw mga kanitib. Matagal na naman tayo nawala dahil po sa Kalimudan Chicken, Game Fowl and Poultry na Expo. Yan, so tumagal tayo doon ng ilang araw at may mga preparations pa. At syempre nagpahinga din tayo dahil sobrang pagod. Yung good news is na sold out yung mga dinala kong mga giants. Yung mga manok pang ano naman natin, alam niyo na, no? Pang sab-ong, yan, no? Ay daming bumili. Yan. Yung manok na yon ay galing sa kaibigan natin, sa Carl Benedict GF, no? At nakatulong tayo sa kanya. And napakaganda kasi talaga ng kanyang mga manok. Kaya siya yung pinopromote ko sa ngayon na G-Farm, no? Yan, panglarong manok. So ngayon itatabi ko sa inyo ay syempre dito tayo sa mga heritage chickens natin, no? Kasi yung Facebook natin puro na lang yung mga manok na ganito. Yan. Dito naman tayo sa YouTube natin, focus lang tayo dito sa pang-meat production, no? Meat and egg production. At ano ba yung dapat i-invest nyo kapag meron kayong ganito? Yan yung pag-usapan natin ngayon. Mas gumaganda lalo yung manukan natin. Kita nyo ng mga manok natin, no? Yan. Sa ngayon kasi sobrang stricto ko talaga sa pagpipili ng mga breeders natin. Sa feeds and patubig, sobrang stricto ko. Sa ngayon, meron tayong color coding. Kasi nga kapag blue, no, nakita nyo yung tubig na blue, yan po yung tubig para sa hapon. Yan. Orange naman kapag morning. Yan. Kasi gusto ko, iba yung umaga, iba din po yung hapon. Yan. Para malaman natin kung pinapalitan talaga ng mga body natin, no? Mga bodies natin dito, yung kanilang tubig. Kasi nga, yun yung pinapasahod ko, no? Gusto ko change water talaga. Bakit nga ba napaka-importante ng tubig sa mga manok natin? And bakit nga ba sobrang fresh? Yan. No? Dahil nga po, yung mga manok natin, maaarte po yan. Kapag may nakita sila na malinis na tubig, dun po sila iinom. Kahit may mga stagnant water pa, hindi nila yan papansinin kapag may malinis na tubig. No, technique ko yan. Kapag halimbawa may mga stagnant water sa inyo, yun po yung gagamitin ninyo. No, fresh water talaga palagi. Pipiliin ng manok yan. Hindi ako gumagamit ng mga malalaking drum, tapos automatic na. Minsan kasi sa drum, halimbawa kapag naiinita, naglulumot, kapag na-stuck yung tubig, nababaho din, napapanis yung tubig. Gusto ko flowing water, no, fresh from flowing water, para fresh na fresh yung feelings ng mga manok natin. Ganun po 'yun. So alam niyo na, no, kung ano yung unang i-invest nyo. Hindi sa tubig, hindi sa pagkain, no, hindi sa manok, sa mga tao. Yan, mga tao nyo, sa mga nagbabantay. Yung sa akin kasi dito, dalawa yan sila. Yung isa, full-time yan. Yung isa naman ay estudyante. Yan, working dito. Pagtapos ng pasok, yan, dito na siya. Siya na yung napapalit and nag-check sa mga hindi pa nakakain. No? Siya yung parang closer, kumbaga. Yung opener naman ay mula morning hanggang sa hapon. Yan, alas 4 ng hapon. Dito kasi, malalaki yung mga manok natin. So, kailangan na yung mga itlog nila ay na-harvest agad. Yung iba kasi nag-aagawan sa pugad, kaya minsan nagka-cracks yung itlog. Kahit maraming pugad, no, kahit dito 4 na pugad to, 2 lang yung iniitlogan nila. Alam nyo ba kung bakit? Ganun yung manok, ganun yung ugali ng manok. Kung saan nangingitlog yung isa, doon din halos lahat. Parang naiinggit sila, kumbaga. No, parang kati-kati. Kati-kati, sa Bisaya yan, pangkati. Halimbawa, may itlog dyan, nakita ng isa, doon din siya mangingitlog. Yung iba nga, hindi pa nangingitlog, napapakasta kasi may nakitang itlog, gusto ding mangitlog. Ganon po yung ugali ng manok. Yan. Yung mga bodies natin, mahalin natin sila. Mga tao natin ba, no? Mahalin natin sila. Kasi nga, sila yung dapat nyong i-investan. Halimbawa, nung
nasa Kalimudan Festival, no? Nag-expo tayo sa Cebu, yan. Sila yung pinagkatiwalaan ko sa mga manok ko. Pag uwi ko, goods pa rin yung mga manok. Kasi nga, minamahal ko yun sila, no? Tamang pasahod, yung mabubuhay sila, yan. Yung estudyante naman, may malaking baon, nakakatulong sa pamilya. Yun yung gusto kong iparating sa inyo, no? Kasi nga, kapag wala po yan sila, no, or nagloko, kapag nagloko yan sila, wala, no? Wala din yung manok ninyo. Hindi aalaga ng maayos. Kita nyo yan, no? Napaganda ng pagkainan natin, napakalinis. Kasi gusto ko, malinis palagi. Hindi, ayaw kong magtipid, no? Yung mga natitira dyan, pagkabukas na nadudumi na, tinatapon na yan. Ganyan, yung manukan natin. Yan. Ganyan tayo ka-stricto sa ngayon. Yan. Gusto ko kasi, maganda talaga yung mga sisiw na pinuproduce nila, maganda yung itlog. Yung pasahod naman, no, wag nyo lang pasobrahan. Kasi nga kapag sumusobra, tapos halimbawa nagipit kayo, no, kayo'y gustong mag-request sa kanila na pababaan yung sahod. Yun na yung time na parang papangit na yung trato sa inyo, no? Yung dapat kasi una pa lang maganda na pasahod, and kapag may request kayo, yan, free na lang, no? Kasi nga minsan, wag din po yung sobra na request, tama lang. Kasi yung purpose nun, masanay sila na kapag may kailangan kayo, tutulungan din po kayo, no? Kahit walang kapalit. Ganun po yung isang strategy sa kukuha ng tao. Yan. Kahit hindi nyo yan kadugo, mas okay nga yung hindi kadugo eh. Kasi nga kapag kadugo din natin minsan, parang hindi na mautusan kasi nga kadugo mo siya. Nahihiya ka rin utusan. Yan. Unlike sa mga strangers lang, nakilala nyo lang, yan, mas maganda silang mas magandang pakisabayan. Sa ngayon, dito lang ako nakafocus sa Rhode Island tsaka Black Ostolorps, no? Native natin, baka battery cage na lang and hand breeding sa darag. Yan. Sa totoo lang kasi kapag native na puro, no, na native yung ibibreed natin, yung production, medyo matagal siyang ma-harvest talaga. Sobrang mabilis sa siguro 3 months to 4 months, no? Yun na yung pinakamabilis sa karnehan. Yan. Totoong totoong pagsasabi ko yan, no? Sa experience ko rin, totoo, na talagang matagal talaga lumaki yung ating mga native. Lalong-lalo na yung darag. Yung kumukuha lang sa akin, yung nagkukonsumo na mga big time. Hindi kasi siya, hindi siya mumurahing manok. Mahal siya na manok, no? At masarap lang yung karne niya. Sa tinola, syempre the best yung darag. Yan. Tinaguri ang pinaka-tastiest na chicken. Yan. Pero kung halimbawa, yung darag, i-compare mo sa sa manok ihalas. Yan. Masarap talaga yung manok ihalas. No, kasi nga doon naman talaga nanggaling din yung darag, no. In-upgrade lang, sinelect nila. Iba na kasi yung katawan niya, medyo lumaki siya, no. Parang may dinagdag na breed sa darag, sa ihalas, kaya naging darag. Yan. Pero yung mga pure talaga, yung makikita sa kagubatan, sa bukid, na mga darag, na mga ihalas. Yun yung masarap talaga. Kaya nga lang, iba yung ugali, no? Kapag, halimbawa, inaalagaan mo yun, malakas masyadong lumipad. Darag nga, grabe lumipad. Yun pa yung ihalas. Pero, okay din siya na business. Pero sa mabilisan, hindi ko masasabi na papalag siya dito sa mga Rhode Island Red tsaka sa Black Ostolorp. Sa karne masarap yon. Pero kung adobo lang naman, nakadepende yan sa nagluluto, yan, marirecommend ko Rhode Island tsaka Black Ostolorp kung adobo. Pero kung tinola, doon ka sa darag. No? Yun nga lang, dapat matulungan din ng gobyerno yung nag-aalaga ng mga ganyang klaseng manok or ganitong klaseng manok. Kaso nga lang, medyo mahihirapan tayo humingi ng tulong, no? So,
yung makakatulong lang talaga ay yung kayo, sarili natin, no, kung paano mag-promote ng sarili nyong business. Yan. Ito yung ating vintage line na Rhode Island Red. Yan, naglulugon siya ngayon. Siguro mga February or March, show type yung ilalagay natin, no? Siguro doon sa breeding pen number 1. Yan, no? Show type na yung ilalagay natin pang-upgrade. Sobrang dami siguro bibili. Ngayon nga, vintage line pa lang, dami nang bumibili. How much na lang kapag yung nilagay natin dito ay yung show type na. Lumalaki na siya, andun siya. No, hindi ito. Andun. Papakita ko sa susunod. Yan. No, at yung trabaho ko lang dito, check sa breeding. Yan. At ako yung naglilinis ng itlog. No, binabrush ko yan, nililinisan. Kasi nga minsan tayong mga owners, mas safe yung ginagawa natin kumpara sa mga tao natin. Yung itlog, konting pagkakamali lang, pwedeng madisgrasya. Kaya ako mismo yung nagbabrush. Yan, sa paglo-load and pag-hatch, andun din ako. Yung mga body ko na nag-hatch at saka nag-load ng itlog, pero andun talaga palagi ako, no? Kasi nga minsan nagkakamali din sila. So ako yung mas nakakaalam, maraming experience, kaya syempre dapat andun ako. Yan, pero dapat maging hands-on din yung mga bodies natin. Yan, para kapag wala tayo, busy tayo, ay syempre sila naman yung gagalaw. So ako sa January baka nasa Manila ako 4 days. Next year kagaya na naman kami sa Zamboanga, Jensen, no? Sa Chicken Expo pa rin yan. So ganoon na po yung trabaho natin. May expo na tayo. December 8, no, may opening tayo sa ating Tupi branch sa ating Pulau Manok Native Chicken Agrivet Supplies. Yan. Unti-unti tayong lumalago, no? Kasi nga alam natin kung ano yung kalidad ng ating mga produkto. 'Yon. Maraming salamat mga ka-native. Sana may natutunan kayo dito sa aking explanation and stories.